Nakakaiyak talaga at mapapaluha ka. Kasi dito sa Pilipinas na-experience ni Shanice Palacios yung pagmamahal, yung homecoming treatment, the warm hospitality ng mga Pilipino. Kasi alam naman nating lahat na hindi pwedeng or pinagbawalan si Shanice Palacios na umuwi sa Nicaragua kasi nga daw feeling ng leader doon ay isa daw siyang threat sa kanila. Tignan natin yung mga close-up pictures niya, mapa-random man or from official pages. Hindi ko tinanggal yung watermarks in respeto naman sa mga kumuha ng pictures. Pero ito lang yung masasabi ko. Kahit na makikita mo yung freshness sa kanyang face, yung kanyang glowing aura, kaya lang there is something na makikita mo sa mata niya na nalulungkot siya na isa siyang pusang gala, 'di ba? Alam niyo yung pusang gala na gusto mong makauwi pero hindi hindi pwedeng umuwi kasi nga parang itinakwil ka na ng sarili mong pamilya. So ganun yung feeling ni Shanice Palacios na nangungulila siya, gusto niyang umuwi pero hindi pa pwede. Bali yung route nga pala ng parade ay doon lang sa vicinity ng SM MOA Arena. So makikita nyo sa map na ito, yan. So nag-round si Shanice Palacios together with the security team ng SM. Tapos yung kanyang lahat ng mga kasama niyang staff sa Miss Universe organization. I think manager niya ata yung parang kasama niyang Latina na babae na yan, yung long hair. So makikita nyo na na-touch siya. There's something about this particular motorcade na nagpaantig sa kanyang puso, no, na although malayo ang Pilipinas sa Nicaragua, so ang daming nagcha-chant ng Nicaragua para sa kanya at tuluyan nang bumagsak yung kanyang luha. And matatouch ka talaga kapag papanoorin mo yung video na yan paulit-ulit, as in ako mismo paulit-ulit ko siyang pinanood and talagang nakaka-touch talaga siya. Ang political state kasi ng Nicaragua ay under a dictatorship rule. Kaya ipinagbabawal ng gobyerno doon ang mga gatherings. So yung pagkapanalo ni Shanice Palacios ay kinoconsider nila na isang threat kasi nga nakakagather siya ng sympathy, ng suporta in a massive scale. So pwede kasi itong pagmulan ng support against the government. Kaya ayun, ang nangyari, banned si Shanice Palacios for the meantime na bumalik sa kanilang country, especially na reigning Miss Universe siya. Kaya naman, balikan natin itong kanyang pictures sa kanyang homecoming parade. Dito talaga niya naramdaman yung legit na homecoming parade na kahit na hindi niya man lang magawa sa Nicaragua, na feel niya yung love at devotion ng mga Pinoy, especially sa larangan ng beauty pageants. So magugulat ka talaga na nagcha-chance sila na binibigkas yung pangalan ng Nicaragua, Nicaragua, Nicaragua. Kaya talagang bumuhos yung luha niya. And even ikaw na pinapanood mo na tumutuloy yung luha niya, mapapaiyak ka din, no? Kasi grabe talaga yung treatment sa kanya ng kanyang sariling bansa na days after siyang manalo, talagang tinignan siya or tinuring siya as a threat doon sa kanyang sariling bansa. Kaya in my own opinion, observation, siguro meron siyang legal team na inaayos kung saan siya titira after ng kanyang reign. Kasi habang nakaupo pa yung leader na ayaw sa kanya, hindi pa rin talaga siya makakauwi sa kanyang sariling bansa. Napanood ko din yung interview between Dayan Castillejo and Miss Universe Shanice Palacios. Ang unang part ng interview ay tungkol sa kanyang mga pinuntahan around the world, especially yung Asian trip. So, nabanggit niya na may similarities yung weather tsaka climate ng Nicaragua na nasa Central American region na malapit sa equator, which is same din dito sa Southeast Asia, and hot and humid. So, hindi siya masyadong nahirapan sa pag-adjust sa climate. Tapos, ang napansin niya na parang different sa Pilipinas, doon sa mainland Indochina, ay yung mga temples. Kasi nga, Buddhist ang majority doon sa Indochina region ng Southeast Asia. So, may mga temples, Buddhist temples na napuntahan niya, pati doon sa China, pero mas modern daw yung itsura ng China. Pero dito sa Pilipinas, napansin niya na
halos similar yung kultura natin. Kasi nga, same yung ating colonizers, which is Spain. Kaya Spanish yung official language niya at nag-i-Spanish ng kaunti si Dayan Castillejo para ma-deliver niya yung question and para maintindihan ni Shane's Palacios. Tapos, ang isa pang napansin ko during the interview is medyo hindi siya pwedeng magbanggit ng pangalan kasi nga for the safety of her family kasi mukhang medyo seryoso talaga yung pag-persecute sa kanya at baka posible din na kapag magbanggit siya ng pangalan ng kanyang miyembro ng family, pwedeng i-target ito ng kung sino man yung nagta-target sa kanya sa Nicaragua, especially at hot topic siya, bawal siyang bumalik sa kanyang bansa and damay pati ang kanyang family members. Kaya naalala niyo yung news before na hindi lang siya yung pinagbawalan na bumalik sa bansa, kundi pati yung nanay niya, if I'm not mistaken, or yung National Pageant Director ng Nicaragua. So, nag-iingat talaga si Shanice Palacios. Sigurado na nabigyan siya ng advice, legal advice ng kanyang legal team para medyo maging siguro careful sa pagre-reveal ng personal information, especially ng kanyang pamilya. Lalong-lalo na at nasa dictatorship status ang kanyang country, which is Nicaragua. So, yung last part naman ng interview is all about yung pagtikim niya ng halo-halo na I'm not sure kung may similarities din doon sa Central America, kung may ganito din silang dessert. At syempre, nagustuhan niya, no? Kasi nga, mainit dito sa Southeast Asia and tamang-tamang pampalamig itong halong-halong ito. I am not sure kung magtatagal si Shanice Palacios dito sa Pilipinas until the coronation night. But most probably, baka aalis siya within this week and then patuloy yung kanyang Asian tour tapos baka pwedeng bumalik siya dito in time for the coronation night ng Miss Universe Philippines 2024, no? Para makita naman niya kung sino yung magiging successor ni Michelle B para sa magre-represent ng Philippines sa Miss Universe doon sa Mexico. So, since nagustuhan niya ang Pilipinas, I think hindi siya masyadong may hirapan na mag-adjust since marami na siyang natikman na ibang flavors ng pagkain dito such as menudo, mechado, ayan, tapos yung halo-halo. And then, may sariling version ang Spanish sa pagkain natin dito. For example, yung kilawin, ang tawag pala sa kanila doon is ceviche. Ayun. So, tapos yung mga chicharon, I think nabanggit din niya na gustong-gusto niya yung chicharon, tapos yung lechon. So, same terminologies din kasi nga parang Spanish-derived yung pangalan ng pagkain na yun. Okay? And that's it for our recap ng pagbisita ni Shanice Palacios dito sa Pilipinas. And I guess, more pa akong pageant vlog since pageant season this month of May kasi nga Miss Universe Philippines na. So, yung top 5 ko na nabanggit ko, ayan sila in national costume. So, tignan natin kung sino yung mga ano yung mga next pangganap sa Miss Universe Philippines. So, thank you for watching. Follow me sa aking Instagram account, The Story of Anthony. Ayan po guys. So, once again, thank you very much for watching. Have a nice day and think positive.